worship you together. At sa loob ng isang linggo, we have spent our lives sa work, sa family, sa aming existence, sa mga mga bagay na kailangan naming unahin. But today, Lord, thank you for giving us this wonderful day that we can worship you here in your place of worship. We ask, O Lord, that you will be with us. The Holy Spirit will speak to us through your word. Use me as your spokesperson, Lord God. Nawa, Panginoon, ang aking mga ipapahayag mula sa inyong salita ay talagang tumimo sa aming mga puso, magdala sa amin patungo sa pagkamangha, lalo sa inyo, aming Panginoong Hesus, at ganun din naman sa aming pagsunod bilang mga alagad mo, that we have to know you, we have to love you, we have to abide in you, we have to serve you, and we have to proclaim you to others. And this is why we exist as your church, to proclaim who you are and to tell the people around the world that there is this Savior powerful to save us from sin. Thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Okay, kumusta na po kayo? Meron na po ba kayong plano sa February 14? Ako'y may plano na. Ako po ay attend ng isang pastors conference sa Linden Suite sa Ortiga, sa Pasig, para sa 2 days conference. Kaya February 14, I will be away from my wife. So bahala ka lang sa buhay mo. Anyway, thank you, Lord. At nandito tayo because we love to worship the Lord Jesus Christ. This is our reason why we come here. So last Sunday, I would like just to give you a glimpse of what we discussed last Sunday doon po sa sinagoga. We know that pinagaling ni Jesus yung isang lalaki na mayroong unclean spirit sa loob ng synagogue sa Capernaum, sa Galilea, sa hometown nila Peter, James, and John, and Andrew. At ang pangyayaring ito ay nagpamalas talaga ng authority ni Lord over unclean spirit, and also yung authority niya yung sa kanyang mga teachings. Unlike the scribes na normally nagtiteach dyan sa synagogue. At nabantog siya sapagkat yung pagkapalaya niya doon sa lalaki na may unclean spirit, nakilala, nalaman ng mga tao, hindi lamang sa buong Galilean region, kundi maging sa mga karatig na lugar. Ngunit, kapansin-pansin na pinigilan ni Jesus na magsalita ang masamang espiritu to reveal His identity. Because hindi na kailangan ni Jesus ang tulong ng demonyo para i-reveal siya kung sino siya sa mga tao. Jesus don't need the help and the introduction of the demon para siya ipakilala. Yung pagtuturo ni Lord ng mayroong authority at yung pagpapagaling niya ng may lalaking may unclean spirit ay naganap when? During Sabbath. Okay? Sa konteksto ng mga Hudyo, meron tinatawag silang day of rest, day of worship, and that is Saturday. Sa atin, mga Christian, we have the so-called Christian Sabbath. We celebrate our rest day of worship sa Christian Sabbath, which is today, Sunday. No? So, ang Panginoon po ay nagpunta sa sinagoga during when? Sabbath. And then, nagturo siya doon sa loob ng sinagoga. Sa synagogue type of worship, actually, they spend around 3 hours doon sa synagogue, and after that, they will have to go out for lunch, no? And it happened during Sabbath, di ba? Well, sa konteksto po ng mga Hudyo, ang Sabbath worship ay nagsisimula Friday, alas 6 ng hapon, paglubog ng araw. At tatapos yan, Saturday, paglubog din ng araw. So from Friday night, wala na po silang gagawin. They prepare themselves they rested from their work, and then ang focus lang nila the following day is to worship, no? To go to the synagogue. And in the times of the Apostle Paul, it was said that there are around 300 more or so na mga synagogue in Jerusalem alone. So why it happened? Kasi meron naman silang temple na nandun pa rin, naka-erect pa rin, hindi pa na-destroy before 70 AD. Pero they used to go into the synagogue because the synagogue is their place of worship
sa mga tao na kapalibot. Especially dito sa Capernaum, which is the northern part of Israel, malayo sa Jerusalem. So nandun sila sa synagogue, nagtitipon sila. And synagogue also serves as a school. Doon nila pinapadala ang kanilang mga children para to learn about what? The teaching, the Torah. And that's why mga na doon ay tinatawag na rabbi, tagapagturo, no? Sa mga synagogue. And synagogue also serves as yung tinatawag na courtroom. Kung may mga usaping legal, mga Hudyo, sa kapwa Hudyo, they will go to the synagogue and settle whatever differences or mga disputes na meron sila. Okay? And sometimes synagogue were also used as a parang transient house sa mga naglalakbay na mga Jews coming from other parts of the region. So, ganun po yung kanilang pinuntahan ng Panginoon. Kasama sino? Peter, James, sino pa? John and si Andrew. Pinaghaliwalay ko yung si Andrew at si Peter. Now, so yung first 4 disciples, kasama na ng Panginoon, and he was about to show how ministry is done in the context of Capernaum, dito sa Galilean region na to. No? So, ano po ba ang gusto ko munang tingnan natin yung importance ng Sabbath? Sa mga Hudyo talagang they observe it. They never work, they allot this day for worship, imagine Saturday night, until sunset ng Saturday. Okay, common daw ngayon na tumatagal ng 3 hours sa mga Jews sa mga panahon na ito, sa mga halimbawa may synagogue, 3 to 6 hours nandun sila spending listening to the Torah and fellowshipping. Ang iba nagdadala pa ng mga pagkain. Anyway, mahalaga ang Sabat sa mga Hudyo at alam ko mahalaga din doon sa Panginoon. Bakit? He observed it, right? He went to the synagogue to observe Shabbat, no, pagsamba. Dahil mahalaga sa Diyos yan, sa ating Panginoon, I think mahalaga din dapat ito sa atin. And way back sa Genesis chapter 2, after God created the entire creation for 6 days, He rested on the 7th day and made it holy. So before the law was given in Exodus 20 about making the Sabbath holy, observing the Lord's Day, ay nandoon na yung pagpapakita ng Diyos ng pangangailangan ng pamamahinga. Hindi ibig sabihin ito na pagod ng Diyos, kundi kanyang isinet aside ito para sa atin din because He is the Lord of Sabbath, no? So makikita natin na ang layunin para ng araw ng Sabbath ay to rest. Okay? Pamamahinga. Yun talaga ang meaning niya, no? At sabi ng isang theologian, ang pamahinga ay naglalayo na hawiin, tanggalin, alisin ang lahat ng mga distractions na meron tayo sa ating buhay upang tayo ay makapagpahinga sa Diyos at makaranas ng kanyang biyaya sa panibagong pamamaraan. So whenever we celebrate the Christian Sabbath, we come here each Sunday, nakakapagpahinga tayo physically at nagkakaroon tayo ng tinatawag na panibagong karanasan ng biyaya ng Diyos sa bawat pagtitipon natin sa pagsamba sa Kanya. At ito rin yung araw ng pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kapwa, mananampalataya, pagdiriwang ng araw ng kabutihan ng Diyos at pagpapasalamat sa Kanya. So that is how the Christian Sabbath is to be celebrated, is to be observed, no? So sa 10 utos, ang pag-observe ng Sabbath ay may kinalaman din saan? Sa pagpapahinga nila. Bakit ko nasabi? Sapagkat yung mga Israelita, before they were slave in Egypt, di ba? Sila ay na 400 plus years, nandun sila sa Egypt, and they were being mistreated by Egyptians. No? Sila ay naalipin doon, at nung sila ay iahon ng Diyos through Moses, mula sa pagkakaalipin, that was the time na sa wilderness, ibinigay ng Diyos ang 10 Commandments. Pero pansin ninyo yung sinabi doon sa Exodus 20 verse 2. Before He gave the law. Anong sabi ng Panginoon sa mga Israelita? Ako si Yahweh na naglabas sa inyo mula sa pagkakaalipin sa Egypt. Exodus 20 verse 2. In other words, the institution of the law of Sabbath in the 10 Commandments is part of rest from slavery. Rest, no? At sa atin, very important ito sapagkat ang institution ng law sa Old Testament, it could be our
eyeing, yung ating kaugnayan sa Panginoon, yung kanyang pagliligtas sa atin, because we know that the picture of the people of Israel coming out of Egypt, being free from slavery, ay ito ay picture din, larawan din ng ating paglaya mula sa kasalanan nung tayo manampalataya sa ating Panginoong Yesus in order for us na sumamba sa Kanya. Di po ba? Kaya masasabi natin na hindi lamang creation ang dahilan ng Shabbat, no? Kundi ang redemption as well, ang dahilan ng Shabbat. No? Kaya mahalaga itong pag-observe ng Christian Sabbath sa araw ng pagsamba. By virtue of God's creation of all things, including us, and by virtue of God's redemption, that we have been set free from the slavery of sin and Satan. Kung kaya marapat lamang po na tayo tumugon ng may pagsamba. Yun lang naman ang gagawin natin, because we have been forgiven, we have been set free. Tutugon tayo sa Kanya may pagsamba, tumutugon tayo ng utang na loob sa Diyos, no? Dahil sa Kanyang ginawang pagliligtas sa atin. So itinuturo ng pag-observe ng Sabat ang pahinga. Sino sa inyo dito ang walang pahinga? Dalawa na ang trabaho, parang kulang pa. Sino sa inyo walang pahinga sapagkat ang inyong pag-aaral ay grabe na, sobrang daming aralin. Wala na kayong time to read the Bible, to worship, no? Parang wala nang katapusan ng gawain. Sino sa inyong ganoon? Sabihin mo sa iyong kapatid, kung ikay ganyan, magpahinga ka muna. Take time to rest, relax. No? Ang iba naman, walang pahinga sa kakaka-game. Puro na lang game, cellphone. Ang iba, puro Shopee, walang pahinga. Kaya tambak na yung order, nagdo-double-double na nga, wala pang pahinga. Anyway, Sabbath is teaching us rest. Rest from all of our labors, especially during this day. But kami mga pastor, when we think about rest, our busiest day to work is today, right? But we could find other day to have us to have our own rest, not doing anything, just relaxing and So I prepare tomorrow. Sana walang gagambala sa akin bukas. Anyway, pwede naman ho. Anyway, so kailangan po yung rest sapagkat tayo po hindi machine na kinreate ng Diyos. Even the machine ay nasisira pagkatrabaho ng trabaho, makina, di ba? Tayo po ay dinikha ng Diyos at binigyan tayo ng Panginoon ng pag-observe ng pagpapahinga. No? May day off sana tayo tuwing ating trabaho. Magkaroon tayo ng space para sa ating body to recuperate. Kung tayo pagod na, sakit na mga kalamnan, pahinga muna. At kapag tayo nagpahinga, we still believe that the Lord, ipagkakalob niya yung needs natin kahit magpahinga tayo, especially sa araw na to, kahit we do not commit ourselves to work. Unless you are working for a company outside the country and you have to comply, even Sunday you have to work. Anyway, basta mahalaga dito the idea of rest. Gusto ng Diyos ikaw ay maka-recuperate, makapagpanibagong sigla. So ano po yung sumunod na pangyayari after mapagaling ni Jesus yung lalaking inaalihan ng masamang espiritu doon sa sinagoga? We can read that matapos silang sumamba doon sa sinagoga, no? At matapos lumaya yung lalaki mula sa unclean spirit, saan po nagtungo ang ating Panginoon? He went to Peter and Andrew's house. Nasa Capernaum pa rin. Okay? Andun po sila. At kasama nila, siyempre, yung dalawa pang alagad na magkapatid na si James and John. Bakit po sila pumunta roon? Of course, doon nila gagawin tinatawag na Sabbath meal o yung pagkain na ginagawa tuwing araw ng Sabat. Meron 3 meal sa Sabat. Friday dinner, okay? Friday dinner, and then Saturday lunch, and then Friday light dinner. Saturday light dinner. So, 2 lang, no? So, yun po yung mga meals na yan. And then, pumunta sila doon sa tahanan nila Peter and Andrew. Kailan? Pagkatapos ng worship doon sa synagogue. Okay? Para doon sila makakain ng Sabbath meal. Probably, ito ay lunch, Saturday lunch. Okay? Sapagkat mababasa natin sa verse 32 na sa paglubog ng araw, kakain sila doon, pero hindi na nila nagawa. Dahil bakit? Ang dami ng tao sa labas ng bahay nila Peter, no? So, possible na itong Sabbath meal na ito doon sa bahay nila Peter ay lunch, okay?
Sabbath lunch, no? So, nakikita natin na hindi lamang dinala nila Peter and Andrew ang Panginoon sa kanilang bahay, kisinama rin nila yung kanilang mga kaibigan na sila James and John. So, nakikita natin yan doon sa ating binasa kanina, no? So, maganda po yung ginawa nila. No? After worship, they never left Jesus only in the synagogue. No, sabi nga ni Dr. Warren Wiersbe ay ganito. Okay? When you worship in the church, don't leave Jesus in the church. Bring Him with you in your home. And when you bring Jesus with you in your home, share with Him, sabi ni Dr. Warren Wiersbe, your blessing, and share with Him your burdens. Kung iiwan mo lang si Lord sa church, pagdating mo, away-away kayo sa bahay. Hindi maganda yan, sabi ni Dr. Warren Wiersbe. Kailangan you bring Jesus with you in your home and allow Him to see what you have, your blessing, and share it with Jesus, and share also your burden with the Lord Jesus Christ. Di ba? So maganda yan, no? Magandang huwag nating iwanan si Lord Jesus sa church. Isama natin siya sa ating bahay, sama natin siya sa ating pag-uwi, sa ating mga tahanan, sa ating mga families. And let us share also our Lord Jesus, what we have in our homes. Meron tayong tinatawag na blessing in our homes, in our families, and also we also have burdens and concerns. So let us share all of this thing, our blessing and our burdens to our Lord Jesus Christ as well. At binuksan nila Peter and Andrew yung kanilang tahanan sa ating Panginoon. They have this very special guest, no? Ang ating Panginoon. At willing sila na ipakita ang kanilang tirahan sa ating Panginoon at makita ng ating Panginoon ang kanilang lugar at kung anong meron sila at anumang pagkain naroon na pwede nilang pagsaluhan. And so again, this is a very good thing para sa atin, that we welcome our Lord Jesus not just in our church but also in our families, into our homes, and share with the Lord Jesus Christ the blessing that He has given us, and also share with our Lord the burdens, the cares, the trials, even the sin that we do have inside our homes, our families. Why? Sapagkat sabi ng salita ng Diyos sa 1 Peter 5:7, casting all your cares on Him because what? He cares for you. May malasakit si Jesus sa atin. No? Share your burdens, our burdens with our Lord Jesus Christ. Ano ba yung mga blessings na meron tayo sa ating mga bahay at ating mga buhay? Share it with our Lord Jesus. How? Use our homes, our houses, our food to minister to Jesus' disciples. Jesus is not present with us physically, but the disciples of our Lord are with us. We can talk, we can share, we can pat their heads. So share the blessings that we have from the Lord to other disciples. We can open our homes, our house, magkaroon ng gawain dyan. I'm so grateful na meron dyan mga kapatid na hindi nila pinagkakait yung mga lugar nila. Pinapagamit dyan sa gawain ng Panginoon. Maging mga sasakyan nila, sige lang, gagamitin pag kinailangan ng gawain ni Lord. Di po ba? You share it. At you do it para sa iyong Master with joy. You open it up. You allow Jesus to use whatever blessing He has given you for His glory. Praise God. No? So use whatever blessings you have to help other Christians learn how to know more, how to love, how to proclaim, how to serve Jesus, how to abide in Jesus. Use every blessing that you have. You may have a good education. You may have a gift of prayer na pwede kang maging panalangin. You could use that and share it with the Lord, especially sa kanyang mga alagad sa atin na mga mananampalataya. Use our time and talent and treasure for Jesus and for the cause of the gospel. And whatever we have, kapag kinailangan po ng gawain ng Panginoon at makakatulong sa paglago ng kanyang gawain, huwag naman nating, Lord, huwag muna to. Huwag natin ipagkait because ito ay sa Panginoon lahat.
No? So that is what we can learn when Jesus went inside the house. Whatever Peter and Andrew have there, ay willing sila na i-share yan sa ating Panginoon. Not just that, we know also that they were willing also to share their burdens that they do have inside. Ano naman yung burden na mayroon sila? Ano yung burden? Well, we can find that may problema. Yes, siguro may lulutuin. Siguro merong mga barley or whatever, or merong flour. Ang problema, may sakit yung magluluto. At yung probably yung wife ni Peter, hindi rin makaka-attend para magluto because may lagnat yung kanyang mother. Diba? Yung biyanan ni Peter, nilalagnat, nakahiga. Tama po ba? And that's a burden. Gusto nila na makakain sila, pero paano yon? Paano sila makakakain kung wala namang makakain? At paano sila makakakain kung walang magluluto ng pagkain nila? Di ba? So yun po yung burden that they went to the Lord Jesus Christ. At sinabi nila yung burden na to, yung concern nila sa ating Panginoon. No? Ganun din, kung kasama natin ang Panginoon sa atin, not just our blessing, share with our Lord and with the disciples or with our fellow Christians, kundi share din natin or i-unload natin, Lord, yung ating burdens. Lord, I have a family member who is sick. I have a child who is so disobedient, matigas ang ulo. Lord, I have this financial need that I need to obligated to pay and wala akong kakayanan. Every burden that you have for your family, you could also share it with the Lord Jesus Christ, and He knows how to address that. No, mga kapatid? Let us share them with our Lord in prayer. No? Share the Lord. Lord, ito yung aking kailangan, itong need namin. So please help us. And then you claim the promise in Matthew 7, verse 7 to 11. Seek and you will find, knock and the door will be open to you. Diba? Nandoon. Sapagkat ang bawat kumakatok ay pagbubuksan, at ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok, pagbubuksan, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayo ngayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. So, share your burdens, whatever concern you have for your family. Whatever, share it with the Lord Jesus Christ. No? So, ito makikita natin kay Peter and Andrew. They have this big burden, malaking concern na nasa loob ng kanilang tahanan. Kaya anong ginawa nila? They went to the Lord Jesus Christ. Ipinaalam nila kaagad ito sa ating Panginoon na ang kanyang biyanan, by the way, Peter's mother-in-law. May asawa si Peter, ano? Pero mga papa ngayon, walang asawa. Paano ba yun? Anyway, hindi nag-reconcile. Pero makikita natin, mayroong mother-in-law. Kung mayroong mother-in-law, mayroong wife. Diba? Yung ganun lang allowed. So makikita natin, ipinaalam nila kagad sa ating Panginoon na mayroong sakit ang kanyang biyanan. Nakahiga, may lagnat, inaapoy ng lagnat, hindi makakapag-prepare ng Sabbath meal, ng tanghalian. Ano po? Yun ang problema nila. Who will cook the food? Sino magsisilbi sa aming special guest? Paano na? Well, pag tinignan po ninyo, you research the culture of the Jewish people way back then, ang mga kababaihan po talaga ang gumagawa ng gawaing bahay. No, dito tayo babawi mga kalalakihan. Ang mga kababaihan, ang mga asawang babae, sila talaga ang nagluluto sa kanilang tahanan. Bago nila maluto, kailangan pa nilang i-grind yung flour. At sila din yung humahakot ng tubig sa balon para merong panluto. At sila din yung nag-gather ng fuel para magkaroon ng apoy.
And beside that, itong mga kababaihan, mga Hudyo, ay sila din yung sisituit ng kanilang bahay ay neat and tidy. At sila din yung nag-aalaga ng mga domestic animals na karaniwan nasa harapan ng kanilang bahay. At sila din yung nagtuturo sa kanilang mga anak na babae kung paano maging mabuting tagapangasiwa ng bahay at kapag sila nag-asawa, kaya din nilang pangasiwaan ang kanilang tahanan. At sila din ang nag-go-homeschool sa kanilang mga anak na lalaki bago nila ipadala sa school or sa rabbinic school. Sapagkat they know Proverbs 21 women. Ganun po sila. So they were the ones to prepare the meal. Sino sa inyo ang nagluluto, mga kalalakihan? Bakit wala? Hindi naman kayo Hudyo Pero lang. Nagluluto din tayo. We assist our wives, diba? Kailangan din. Pero makapagpahinga rin sila. So minsan, kailangan din tayo lang gumawa na. Huwag naman tayo ng tayo. Anyway, so ganun po. Kaya kailangan talaga namin magluluto. At sino nga asahan? Si Peter, si Andrew, hindi. Si James and John, lalong hindi. Si Jesus, abay, lalong hindi. Sino? Ay di siyempre yung wife ni Peter at saka yung mother-in-law ni Peter. Ang problema, may sakit. Inaapoy ng lagnat. So they told Jesus about the situation. What did Jesus do? Anong ginawa ng Panginoon? Hinawakan sa kamay, binangon, at kagad nawala yung lagnat at naglingkod sa kanila ang biyanang babae ni Peter. Mga kapatid. Pag tayo nilagnat, ay hindi tayo kagad makagalaw. No? Kailangan 4 hours to 6 hours ang pagbibigay ng paracetamol para tayo ay gumaling. At kahit tayo magaling na, maganda na ang pakiramdam, hindi pa tayo makakilos kaagad to do even light things sa ating loob ng bahay, di ba? Pero here, we saw, wala kaagad yung lagnat at nag-serve kaagad yung mother-in-law ni Peter. No? Napakaganda ng ginawa ng Panginoong Jesus sa biyanang babae ni Peter. No? At talagang yan po ay nagpakita rin ng kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi lamang sa labas. Sa labas nakita ng mga alagad na ang ating Panginoon ay powerful over demon, over unclean spirit. Pero inside their home, their family, nakita din nila ang power ng ating Panginoon sa loob ng kanilang tahanan. So I would say that when we decide to obey and follow Jesus, to serve Him, na may pagtatakwil sa sarili, self-denial, can I ask you this question? May malasakit po ba si Jesus sa pangangailangan ng inyong pamilya? Meron po ba? Meron, yes, mga kapatid. Merong malasakit ang ating Panginoon sa pangangailangan ng ating pamilya. Handa ang ating Panginoon na tulungan tayo anumang need na meron ng ating mga anak. Basta tayo ay sumunod at maglingkod sa Kanya. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mga kapatid, tutulungan niya tayo. Kailangan lang natin lumapit sa ating Panginoon at sabihin sa Kanya yung concern natin sa ating family. At alam ko hindi tayo bibiguin ng Panginoon. At tatanggap tayo ng kaukulang tulong mula sa Diyos sa tama o akmang panahon at meron siyang gagamitin upang tayo ay tulungan. So why fear of following and obeying the Lord and serving Him? He can take care of your family's need. Don't be afraid, people of God. Sapagkat dito, hindi nagkamali si Peter sa pagsasabi sa ating Panginoon tungkol sa kanyang biyanang may sakit. We read in verse 21, lumapit si Jesus sa may sakit, hinawakan ng kamay at ibinangon siya mula sa kanyang higaan and the fever left. Nawala ang kanyang lagnat.
Gumaling ang biyanan ni Peter dahil sa kapangyarihan at kahabagan ng ating Panginoon sa sambahayan ni Peter. Not just kahabagan sa kanyang biyanang babae, but concern talaga rin ni Peter to. No? Ganon din naman tayo, di ba, sa ating buhay. Kapag ang ating may bahay, ang ina ng ating asawa, ang ating biyanang babae may sakit, ayaw din natin ng ating asawa ay nagkakaroon ng burden. We can pray. Of course, we can also encourage our wives to trust the Lord for our mother-in-law. So kung sa labas ng bahay ay na-witness nila ang kapangyarihan ng Panginoon, dito na-witness nila sa loob ng kanilang tahanan mismo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Yung biglang pagkawala ng lagnat na nangyari sa buhay ng mother-in-law ni Peter, ay meron palang purpose ang Panginoon dyan. Bakit siya pinagaling instantly ng ating Panginoon? Sapagkat alam ni Lord na wala magluluto ng lunch. Di po ba? Alam ni Lord yan, mga kapatid. Wala magluluto, may sakit. Yung asawa ni Peter marahil ay abot ang paghahaplas ng kung anong mga medicinal plant or whatever. So, tapos dagdag pa na bisita. Okay? So, alam ni Lord yan na kailangan nila na sila ay maglilingkod sa mga dumating. Kaya ito yung dahilan why Jesus healed Peter's mother-in-law. The fever left and she began to serve him. And that is very important verse. The fever left and when the fever left, nung wala ng lagnat, ano nangyari? Nagpasalamat na, Lord Jesus, salamat. Hindi ko pa kaya. Salamat. No? Ano ang ginawa? Agad. Naglikod. Naghanda agad ng kanilang pagkain. No? So mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Panginoon at sa ating mga kapatiran na isa pong nakikitang tanda na tayo ay tumatanaw din ng malaking utang na loob. And I believe the mother-in-law Peter also have this in mind na dahil ako pinagaling mo, I will really prepare and serve you, prepare food for you. At ganoon din naman tayo na nakatanggap ng pagpapagaling ng ating Panginoon, ng biyaya ng ating Panginoon, we have this pananaw na tumanaw tayo ng malaking utang na loob sa Kanya. Ang pagsiserve kay Jesus ay isa sa pinakamabuting paraan na ating pagpapahayag ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. No? Yung pagsiserve. Kung ikaw ay pinagaling ni Jesus mula sa isang tiyak na karamdaman, at kung ikaw ay pinalakas ni Jesus, may layunin siya sa pagpapalakas sa iyong katawan. Upang magamit mo ang lakas na yan to serve and honor Him. So, we need to think about this. Bakit ba ako pinagaling ni Lord? Bakit ba ako malakas ang katawan ngayon? Meron ba purpose ang Lord? Kaya ganyan, kapatid. Bakit ba ako iniingatan ni Lord? Kahit hindi ako madalas nagsisimba, pag ako nagdadrive, iniingatan pa rin ako ni Lord. Bakit ba ako tinutulungan ni Lord? Pag ako ay pumunta sa table, meron ako nakakain. Bakit ba ako ay patuloy na nakakapaghanap buhay? May kalakasan ako mula sa Panginoon. Bakit? Anong dahilan? Bakit ako mayroong ganito mga biyaya at pagpapala? Bakit ako binibigyan pa ng buhay at lakas ng Panginoon? And then the next question could be, dapat ba gamitin ko lang ang lakas na ito para sa aking sariling naisin, sa layo ng aking katawan, magamit ang lakas na ito para sa aking pansariling hangarin sa buhay? Gamitin ang lakas na ito to waste my time and my money and my talent and my treasure sa mga walang kwentang bagay na walang kinalaman sa buhay na walang hanggan. O maaaring ganito maging pananaw ko. Maaaring gamitin ko itong lakas na ito, itong biyayang ito, itong pagpapalang ito, para ako'y magamit ni Lord, makapag-serve sa Kanya, ma-honor ko siya through the strength and the health and all the blessings that He has given me. I can involve in the ministries of the church. I can become a faithful worker of the Lord, even without pay, even without being recognized, in and out of my church, even in the office, at work, or even at your school. So, pwedeng ganun ang mindset natin.
Bakit ako malakas? Hindi lang para gamitin mo lakas na yan, para enjoy ang buhay mo na yan. May purpose si Lord, mga kapatid. Nawa makita natin ito sa ating mga buhay. At ito pa, huwag po nating hintayin na magkasakit muna tayo. At pagkatapos natin gumaling, saka tayo susunod sa pinapagawa ng Panginoon na mag-serve sa Kanya. Habang malusog at malakas pa tayo sa pangangatawan, let us obey and serve our Lord sa Kanyang mga gawain dito sa daigdig na to. Let us learn. Let us study. Let us be trained. Okay? Kung ano yung pinapagawa ni Lord sa atin. Especially yung tinatawag ni Lord na humayo kayo at gawin yung mga alagad ko ang mga bansa. Kapag bilang isang mananampalataya at wala tayong ganitong purpose in life, ano ba yung purpose ng isang disciple? To know Jesus, to conform to His likeness and image, to love Jesus, to abide in Jesus, to serve Jesus, and to proclaim Jesus to others. Kapag wala tayong ganon, we claim that we are in Christ, wala tayong ganong purpose sa buhay, ay isa lamang ang indication yan. Marahil baka may sakit yung ating kaluluwa. At kailangan natin ng paghipo ng ating Panginoon, ng kamay ng ating Panginoon. At ito ay higit pa sa kagalingang pisikal mula sa isang tiyak na karamdaman, mga kapatid. Yung kagalingan ng ating may sakit na kaluluwa. Sapagkat ang sakit ng ating kaluluwa ay cancer, iba-ibang stage, at yung cancer, ay masasabi natin, yung cancer ng kasalanan, yan ang sakit ng ating kaluluwa. May sakit ng ating kaluluwa na pagkamasuwayin sa nais at kalooban ng Diyos. No? Ang kasalanan ang pumipigil sa atin para hindi tayo magamit mightily ng ating Panginoon. Ang kasalanan pumipigil sa atin upang pag sumakita natin na una at higit sa lahat ay hanapin ang kaharian ng Diyos at mamuhay ayon sa Kanyang katuwiran. Yan, mga kapatid, ang dulot ng cancer ng kasalanan sa atin. Yan ang ating matinding karamdaman. Yan ang ating matinding burden. Kaya di tayo magamit ng Panginoon, makapaglingkod sa Kanya ng may faithfulness, may self-denial, may pagsusumakit sa kaharian ng Diyos because of sin. Yes, kapag ikay may sakit pisikal, nahahadlangan ang kakayanan at lakas mo na ikaw ay magamit ni Lord sa Kanyang mga gawain. Totoo yan. Talagang mahirap mag-commit sa gawain kapag ikaw ay may sakit. Mahirap tumugtog pagka ikaw ay may rayuma at mahirap kapag ikaw ay na-stroke. Mahirap yan, mga kapatid. Kailangan mo talaga magpahinga dyan. Pero meron ka pang pwedeng gawin na ministry kahit ikaw ay may sakit. The ministry of prayer. You can pray while you are in your sick bed. You can pray and ask the Lord to bless the work of the church, the work of the ministry of the church dito. You can pray for those who are struggling in their faith. You could pray for the leaders that we will be mindful of the kingdom of God, of the work of God, especially the making of disciples. You could pray even you are in your sick bed. So kung ganon, okay naman pala, kahit merong karamdaman, makakapag-ministry pa rin through prayer, intercessors, okay? At least, kahit may sakit pisikal, pwede pa rin pala magamit ni Lord. Paano? Kung karamdaman ay yung spiritual. Paano kung may sakit ang ating kaluluwa? Paano kung nalalamig ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Hesus? Mga kapatid, kahit malusog ka, kahit malakas ang iyong katawan, pag nalalamig ang iyong pag-ibig sa Panginoon, you will not desire to use your life and your time and your treasure and your talent to honor the Lord. Titiyakin ko, hindi ka makapaglilingkod sa gawain ng Diyos kahit pa ang lakas-lakas mo. Kapag nanlamig ang iyong pag-ibig
kay Jesus. Kapag nalamig na tayo sa ating pag-ibig sa Panginoon, kahit ang simpleng paglilingkod at pananalangin para sa iba, di po natin yan gagawin. We have no desire to do it. Once our love for Jesus subsides. Pero bakit tayo mananatili sa ganyan? Wherein we could bring that burden, that concern, that sickness in our souls and bring it to the Lord Jesus Christ. When we are physically ill, we pray, right? Lord, that's sakit, heal me. What about when we are spiritually ill and you forget to love the Lord? You are mindful of so many things in this world that you forgot the Lord. Are you praying, Lord, I don't want this kind of life. I'm too far from you. Bring me back, Lord, to yourself and help me. I'm struggling with this sin. Are you that kind of Christian who do that? Mga kapatid, we can bring that burden, that sin, before our Lord. Kung may sakit ang ating kaluluwa, He is still a healer of our soul. Tama? He can heal our emotion. Kung merong dyan bigat, sama ng loob, meron dyan bitterness, kayang i-heal ni Lord dyan. Tama? We can bring it to Him. We can come to Him and let Him transform our lives upang mabago yung ating perspective in life. Hayaan natin si Lord na pag-alabin muli ang ating pag-ibig sa Kanya. And when we do that, we surrender everything to Him. I believe, ibabalik ni Jesus ang maalad na puso. Magkakaroon tayo ng passion to know Him more and to serve Him and to proclaim Him to others and to abide in Him and to commune with Him, mga kapatid. He can do that to you and me only if we humble ourselves and come to Him, share with this big burden that we do have in our souls, mga kapatid. That's why, let's come to the Lord. Dali natin yung mga burden ng ating kaluluwa, yung mga kasalanan pumipigil sa atin, kasama na yung mga balakid sa ating mga paglilingkod. Ang dami nating time sa ibang mga bagay, pero pag-uusapan ay ministry ng paglilingkod, dami. Ibig sabihin, wala tayong time. And that entails self-denial. Denial of self. Denial. Ibig sabihin, yan ang sinasabi ng Panginoon. If one wants to follow me, if anyone wants to follow me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. And the one who learn how to deny himself will be effectively used by God for His glory in His kingdom. Baka maraming taon na tayong Christian and yet hindi tayo naging kagamit-gamit. Simply we didn't grow in our service unto the Lord. Why? Because we allow ourselves to dominate. Hindi ang concern yung kaharian ng Diyos, ang concern natin yung ating sarili. Maybe throughout the years we have been a Christian and yet we haven't told anyone, the Lord died for your sin. Mga kapatid, kung tayo ay merong kalakasan ngayon sa ating buhay, at kahit meron tayong karamdaman, we can honor the Lord and tell people that the Lord died for our sin and that the Lord can mend our lives, can transform us, can do wonders in our lives, especially yung ating buhay na hiwalay sa Kanya. He can bring us back to God. So whatever kalagayan ng ating kaluluwa, anuman sakit na meron tayo, tumay kasalanan, katamaran sa pananalangin, o ibang mga reasoning, alibis na meron tayo, we can bring all those things before the Lord and ask the Lord, forgive me Lord. Hindi kayo nauna sa akin. At kaya tayong pagalingin ni Lord tulad ng pagpapagaling niya sa asawa ni Peter, sa biyanan ni Peter.
you can freely and joyfully serve the Lord after you got healed in your souls. Sa verse 32, nagkaroon ng malaking crowd sa lugar nila Peter. Pagsapit ng gabi, sabi sa verse 32, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga sinasapian ng demonyo. So ito ay malaking crowd. Theologians estimated the crowd that came there in front of Peter's house around, kung lahat ng tayo pumunta, ang population daw ng Capernaum sa panahon na yun ay 1,000 up to 1,500 people. Nakalagay dito sa ating binasa, halos lahat ng mga taga roon ay pumunta. No? Dahil na-witness nila yung nangyari saan? Sa synagogue. Right? Before sila ay dumating sa bahay ni Peter. So makikita natin yung maraming tao dumagsa doon sa bahay ni Peter kung saan naroroon ang ating Panginoon. What we can find here is very amazing, Bakit? Sapagkat si Lord, kanina siya ang hinos. Si Lord ang hinos nila Peter and Andrew sa kanilang tahanan. Tama po ba? The guests now become the host. Para sa kanino? Para kanino? Sa multitude of people, bringing those who are sick, those who are possessed by demons. Dinala. And ang emphatic dito ay the people keep on bringing all those who are sick and those who have demons. Tuloy-tuloy. It's no wonder, malamang, inabot sila ng mahabang araw. Dahil siyempre, hindi naman biglang dadagsa ng ganong karami kagad. Meron dating at alis. Pag gumaling, aalis. Dating, ang may sakit na naman, aalis na naman siguro. And it happened doon sa panahon na tapos ng Sabbath. They cannot do that sa kanilang Jewish law. After the Sabbath, they can now work, they can now do everything that they wanted to do. Kaya nangyari ito, ng pagdagsa ng mga tao, kailan? After Sabbath, 6 p.m. ng Saturday. So, maraming taong dumagsa. Okay? So, pinagaling ni Jesus, sabi doon sa verse 34, alin? Ang maraming may sakit. Ano man yung kanilang karamdaman, various diseases, pinagaling. At pinalayas ni Lord Jesus ang mga demonyo and hindi niya hinayaang magsalita ang mga demonyo sapagkat alam daw ng mga demonyo kung sino ang ating Panginoon. Nakita na rin natin yan doon sa the man with unclean spirit sa ating pinag-aralan last Sunday. He never allowed that to speak and identify Jesus before the multitudes. So pinagaling ni Jesus ang mga may sakit. May mga iba't ibang uri ng sakit. Sabi sa ESV, various diseases. Well, ngayon, pag may sakit ka, saan ka pupunta? Halimbawa, may sakit ka sa puso. Saan ka pupunta? Sa Osmond. Okay. Pupunta ka kanino? Sinong doktor? Internal medicine, cardiologist. O pagka ikaw ay may sakit sa buto, kanino ka pupunta? Sa orthopedic doctor or surgeon, tama? O pag may sakit ka sa baga, hindi baga. Ito. Saan ka pupunta? Pulmonologist. O pag bata ang may sakit, saan mo dadalhin? Pediatrician. Pagka may sakit ka sa bulsa, kay Dr. Bombay. Hindi, biro lang. Anyway, pag nakita natin sa ngayon, may mga specialties ang mga doctors. And that's good. That is part of science. And the Lord even used those specialization to heal the disease of people. I'm part of it. Actually, kung hindi ako na-opera sa open heart surgery way back in 2010, sabi ng doktor, ng cardiologist, kapag hindi ka nagpa-opera before age 40, sa Memorial Park ka pupunta. Ito naman. Diba? Bigat, Ganun ang sinabi ng doktor. Pag hindi raw ako na-operahan, by age 40, nako, babay mean. Ay, salamat sa Diyos, ginamit ni Lord yung cardiologist at yung
surgeon para ako ay ma-opera. Then here am I still, by the grace of God, alive and kicking. Okay. So, yun ang po yung nangyayari. Pero sa ating binasa, no, we read that Jesus healed various kinds of diseases. All kinds of diseases. Di ba? Meaning, siya yung makapangyarihang Diyos ng may kaalaman sa lahat at mayroong kakayanan sa lahat ng bahagi ng katawan ng taong nagkakasakit. Praise God. No? Sister Brit, pag masakit ng bewang ko, hindi mo kayang hulaan, ano? Ang daming pwedeng maging reason. Pwedeng kidney agad, pwedeng, di ba? Ano nangyayari? Yung aking fatty liver, di ba? Isang symptoms lang. Sumakit yung ulo ko, yung pala migraine, kala ko brain tumor na. Pero si Lord, alam lahat yan nangyayari sa ating katawan. And He is concerned about our bodies, right? Hello? We can just pray, Lord, help me. I have to work for my family. I have to preach today. I have to teach in the Sunday school. I have to do this for you, so help me. Heal me. Give me the grace of healing. Di ba? Will you be able to say that to the Lord? Because He knows what's going on inside your bodies, di ba? Can you tell that to the Lord? So He knows everything about our bodies as well. And He can heal whatever disease you and I have. Kahit hindi na yan ma-MRI pa, wala kang pera, basta Lord, tulungan niyo po ako. I'm not saying don't go to a doctor, but I'm saying that you pray first and that the Lord will be the one to guide you all throughout your treatment. Okay? Now, you see, John the Baptist was followed by many, many people. John the Baptist preached about the kingdom of God, about baptism of repentance, but he never healed. He never cast demons, right? And yet, he gained many followers, right? How much more? Our Lord, hindi lamang siya nagpahayag ng the kingdom of God has come near to you, repent. Hindi lang, kundi He manifested the arrival of the kingdom of God with power, with signs and wonders to attest the veracity, the truthfulness that here the kingdom of God is present among you. Ayan po yung nangyayari dyan, mga kapatid. That even the demons fear Him, were subject to Him. No, sabi nga ng isang biro, mabuti pa yung demonyo Pag inutusan ni Lord Jesus, isang salita lamang, sunod na agad. May mga Kristiyano daw, talagang marami ng kasasalita at pinapasunod na ng Panginoon. Lord, mamaya na lang. Nabiro lang daw yan. Pero, kita natin yung kapangyarihan ng Panginoon dito. And you know, Jesus never turned down anyone who comes to Him here, right? All the multitudes of people, all those who are sick, those who are possessed by demons, Jesus never, hindi pa ako naghahaponan. Balik ka na lang bukas. Ikaw, kagalit ko yung asawa mo, sa linggo ka na pumila. Ganun ba? No. When He saw the crowd, and people keep on bringing before Him what? These people who are sick, hindi niya tinurn down, hindi niya pinagkaitan ng mercy, ng habag ang mga tao na to. Tama? Regardless of whether they believe Him as the Messiah, regardless whether they saw Jesus as the only Lord and Savior, it doesn't matter. Jesus attended to their need because He is merciful to His creation, especially human beings. He never turned them down. Those who are afflicted with disease were healed. Those who were tormented by demons, Jesus set them free. The question is why? All of them. Because
that yung healing, ayun po ay foretaste ng heaven. Especially, saying by Dr. John Piper. It's a foretaste of heaven. When all sickness, sin, and Satan can never inflict, that when there will come a time when all sickness, sin, and Satan can never inflict God's people anymore. It means that healing is the presence of the kingdom of God among them. It reflects the wholesome body, mind, and spirit, which the kingdom of God brings to them. The kind of life that is totally free from sickness and pain and from demonic oppression is part of what the future kingdom of God in the new heaven and new earth will be. So what I mean to say is that kung ikaw ay pinagaling ng Panginoon, yes, yan ay foretaste ng kanyang biyaya, at yung wholesomeness of your body, yung kalusugan na meron ka, yan ay malulubos sa kalangitan. Will you still be able to get sick kahit na pinagaling ka ng Panginoon? Yes, of course. Remember Lazarus. Si Lazarus, binuhay na nga ng Panginoon, di ba? Patuloy ba nabuhay si Lazarus? Di ba namatay din? Ibig sabihin, kung meron kang karanasan ng biyaya ng kagalingan ng Diyos, that should reflect what is coming to you. In the finality of the kingdom of God, you will enjoy that kind of body free from disease and pain and sickness. Here you suffer, there you rejoice. Kaya sabi ni Paul, the present suffering cannot be compared with the glory that is about to be revealed. So you keep on trusting the Lord. Every healing from sickness is a foretaste of heaven, the finality of the redemption of our bodies in the resurrection of our bodies. Again, Jesus did not allow the demons to speak. Demons know Jesus, pero hindi sila pinahintulot na magsalita ni Jesus. Dahil hindi kailangan ni Jesus ang tulong ng demonyo, hindi kailangan ni Jesus ang empty affirmation ni Satanas upang ipakilala siya sa mga tao. And also, Jesus, ayaw din niya na makakilala ang mga tao o makakilala siya ng mga tao because of yung pagpapakilala ng mga demonyo. And take note, aayaw din ng Panginoong Hesus na susunod lang ang mga tao sa Kanya dahil sa Kanyang pagpapagaling. And I will talk about that next sermon. Kaya hindi niya nire-reveal kung sino siya, yung identity na meron siya kagad sa hallmark. Makikita natin yung flow na yan. Alam ni Jesus kung kailan niya dapat i-reveal ang kanyang sarili at kung kailan dapat siya patuloy na mag-conceal o magtago ng kanyang identity, and for that matter, silencing the demons. Marahil hindi lahat ng mga taong gumaling sa Capernaum, doon sa harapan ng bahay ni Peter, marahil hindi lahat ng taong lumaya mula sa demon possession ay talagang nanalig sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lahat ng mga nagsigaling at nakasaksi ng himala ng ating Panginoon doon sa harapan ng bahay ni Peter, marahil ay hindi lahat ay nanampalataya. Ngunit ipinapakita rito ng ating Panginoon na meron siyang awa. Meron siyang malasakit. Kahit sa mga inaalihan ng mga demonyo at may mga karamdaman. Jesus have pity on them. Jesus extended mercy and grace of healing unto them. Kahit na sila ay after lamang sa pakinabang or power na lumalabas mula sa ating Panginoon. If Jesus pitied these people, regardless of whether they believe Him or not, if Jesus has extended His mercy and grace of healing unto them, kahit na sila ay after lang sa Kanyang power, baka we could do the same. We could also be gracious to people, regardless of who they are.
nagagawin natin na magiging nice to people for the Lord Jesus Christ. That we will not reject anyone. Alam niyo kung may dumadaan dito na mga humihingi. And dati pag tinitingnan ko yung budget ni Mrs. na binabagay sa akin, parang hirap bumunot. Pero pag nakita mo yung humihingi, tumaan dyan, hindi ko alam kung lulukoy lang ako, ano. So, nagkakaroon ako ng compassion na sige, ayan, pag-pray, ingat. Kung niloko man ako, bahala na sila, basta ganon. Di po ba? Minsan humihingi sa akin sa chat, magme-message, wala akong pambili ng bigas. O di papadala ko sa GCash. Hindi ko na sinasabi kay Mrs. O ngayon, nasabi ko na, sorry. Yung pala, scammer. Ako po. Anyway, in-unfriend ko na. Pero alam nyo, the Lord knows. But what I'm trying to say is this. Can we be nice to people? Can we be gracious to people, even, especially the unbeliever? Like the Lord Jesus Christ, the way He treats these people coming to Him because of their need, because of their necessity. Can we be the same like the Lord? Or kaaway natin ating kapitbahay? Huh? Can we be like the Lord? Mother Teresa, Mother Teresa, no? He was born in Kosovo and he became a missionary, isang Catholic nun. Nagturo siya sa isang kumbento sa Calcutta, India. And eventually, umalis siya sa pagtuturo at nagtayo siya ng hospice, ng tinatawag na hospicio para sa mga may leper, di ba? Yung may ketong. And one American tourist saw what she is doing. Nililinis niya, ina-undress niya yung mga sugat, nililinis ni Mother Teresa yung may ketong. And that American tourist said to Mother Teresa, he said, I am not going to do that for $1 million. Sabi ng tourist na Amerikano. Sabi ni Mother Teresa, me neither. I'm not going to do it for $1 million. I'll do it for Jesus. Well, whatever we do for the Lord, nakikita naman yan ng Panginoon. Pero minsan yung mga ganitong radical na pagsunod, napaka-rare ng ganong gagawa. No? And we are called to servanthood, mga kapatid. I'm not saying that we be like Mother Teresa, doing something that many people in her days will consider a disgusting thing. But if we really have the experience, we have experienced the grace of healing of our Lord Jesus Christ, especially the healing of our souls. Nung tayo lumapit kay Jesus, nagsisi ng ating mga kasalanan, at ang tayo manalig sa Kanya bilang ating Panginoon tagapagligtas, if we really experience that, hindi po ba marapat lamang na nating paglingkuran siya? Hindi ba dapat din tayong tumugon na may pag-ibig at pagsamba sa Kanya? At hindi ba dapat din tayo maging gracious sa mga taong nilalang niya according to His own image, lalo na yung nangangailangan ng kagalingan ng kaluluwa? Maraming tao namamatay, maraming tao pupunta sa impyerno. Don't you care that they die without knowing the Lord? Mga taong mapapahamak sa apoy. Kung talagang naranasan po natin ang love and salvation or your redemption ng ating Panginoon, naranasan natin ang forgiveness ng Panginoon. Now it's high time for us, Lord, use me. I would like to serve you because He owns us. He has absolute authority over us. Allow Him to use us, our lives. This only one life. You are just going to live once in this world. What you do today matters in eternity. You are just passing once in this world. Honor the Lord today. Honor the Lord and serve Him today. If you are saved by Jesus, you are going to honor Him by your service to Him and to His kingdom and to His church. So don't hesitate to follow Him.
Allow Him to see your need, your family's need. Share what Christ has given you para sa kanyang layunin sa mundo ng pagliligtas sa sangkatauhan. And share also your burdens, your concern, your problems, everything that you have in your life today. Ibigay mo at ipaalam mo sa Panginoon in prayer. Bahala siya sa atin, mga kapatid. So as I end, you may want to discuss this question with you in your small group if you have. What is preventing you from serving Jesus today? Ano yung humahadlang sa'yo para makapag-serve ka sa ating Panginoon? How can you trust Jesus for the need of your family and for the need of your ministry? Paano mo magpagtitula ng Panginoon? Sa pangangailangan ng iyong family at sa pangangailangan ng iyong ministry. And what particular thing will you do this week to show the grace of Jesus to other people who are also in need, especially those who haven't been saved? Let's pray. Lord, we know that it is only by your grace that we can obey and follow you. But, Panginoon, maraming mga times na ang dami naming katuwiran coming from our own human understanding, and we have so many concern in this life. That's why nahirapan po kami sumunod. Marami rin kami mga sin and failure to obey you, and hindi kami naging serious sa pagtawag mo sa amin. We are so